Natin kung ano ba talaga ang dahilan at di nila iniinda ang presyo basta mabili lang nila kasi may gagawin sila sa baka. What's up mga kabayansil? Magandang hapon. Araw ng Martes, Pizza 29 ng Hulyo. Panibagong vlog, panibagong araw. Meron naman tayong maibigay sa inyong panibagong kaalaman tungkol sa mga baka dito. May baka kaming 6 na piraso dito. Ipaalam ko sa inyo. Hindi to sa akin ang mga baka. Nagkarga lang ako. Nag-order na ang binili ito sa Tagocon Agri Farm, pero ako lang ang magkarga. Tapos ko na sila pinakain dito. Pinakain ako muna kanina, no? Ito may Cupramil. Yan, yan. Hindi makita. Cupramil, no? Tapos sinasilungan ko ang mga baka. Pakita ko sa inyo yung mga baka kasi yung mga baka dito ay mayroong malaki, mayroong isang maliit, 6 na piraso. So ibigay ko sa inyo ang kaalaman, bagong kaalaman na naman ang content natin ngayon ay bakit raw na ang baka na binili sa Tagocon Agri Farm ay may maliit pero very mahal. Siyadong mahal. Pakita ko sa inyo. Ito. Kita nyo yung bakang ganyan, oh. Yan, yan. Grabe. Paharap ko sa inyo ang kamera, ha. At hilain natin dito ang baka sa may patag. No? Umiinom sa hindi delikado yan kasi bagong tanim yung palay, wala pang chemicals na nalagay namin dyan. Okay. Ito. Hilain muna natin. Grabe. Australian Brahman. Hindi po yung Indo-Brazil. Kasi yung Indo-Brazil ay malaki yung tainga, mahaba. Australian Brahman. Galing Cebu ito mga kabayansil. Kita ninyo purma sa baka. Grabe. Ano ba ang dahilan na pinili man ito? At ang presyo nitong baka nito ay katulad lang sa ganyang mga baka. Ano ba ang mayroon ng bakang yan nga wala dito? Wala nito. Kita ko nyo. May pirasong baka dito. 6. Yan, isa, 2. Yan. Ang presyo nito ay hindi ko naman sabihin pero basta lagpas sa 50,000. Lagpas, ha. Hindi ko sabihin ang magkano ang lagpas niya. Kasi bigyan natin ng respeto yung may-ari si Sir Arcio Aguirre, si taga Tagocon Agri Farm, yung may-ari nito. Si Anthony Arcio Aguirre. Bigyan natin ng respeto para di ma-expose ang baka. So, basta kay lagpas sa 50,000. Hindi ko lang sasabihin yung kanyang lagpas. Ito.
Kanina pinakain ko sila ng page doon sa may tubigan doon. So pagka mainit na, dito na namin ilalagay muna kasi ang baka kapag laging naiinitan ay mahinang lumalaki. Mahina, kung lumaki man ay mahina talaga. Mabuti yung sinisilungan pagka alas 12 ng tanghali, tapos pagka hapon naman mga alas 3. Ngayon ay alas 2 pa mga kabansil. So ngayon ko lang tali doon sa damuhan yung mga baka basta lamig na ang araw. Yung nasa mga alas 3 na ba. So ito ang content natin ngayon. Bakit nga? Ano ang mayroon sa bakang yan na binili ni Sir Anthony Aguirre at wala dito, wala sa bakang ganyan. At ano ang mayroon sa bakang yan na wala sa kanya, wala sa kanilang 5. So 5 ang malaki. Dito mga kapatid, may 4 to. 1, 2, 3, 4. May isa dito. 5 mga malaki at isa ang maliit-liit ng kaunti. Basta kay maliit, parang kalahati lang sa kanilang katawan. Halos pariha lang ang sukat sa 5. Pero ang isa, iba, maliit siya, pero ang presyo ay parang pariha lang sa mga malaki, sa 5. Ang presyo nito, pariha lang sa presyo sa bawat isa ng mga bakang mga malaki. Ay ganyan. Baka magtaka kayo, bakit raw halos pariha lang, maliit man to. Yan. Maliit man. Maliit man Ano bang ang mayroon sa bakang ito? Na ano ang nakita nila ni Sir Anthony Aguirre sa kanyang kapartner na bumili nito? Ano ang nakita nila? May nakita ba sila sa ganyang mga baka? Na wala dyan sa mga malaki na 5 piraso? Mayroon silang nakita sa bakang yan. Kasi binili nila halos pariha lang ang presyo sa ganyan. Yan, hindi naman pangkarne yan. Pang-uso man ang bili nila. Pero itong baka ay may nakitaan nila ng potensyal ba? Ano ba talaga? Ayan. Ano ba? So, kung kayo ang tanungin, ano ba ang nakita nila sa ganyang baka na halos pariha naman ang presyo sa malaki. Kung tutuusin ay parang kalahati lang yan kaysa dito. Parang kalahati lang yan. Bakit binili nila at halos ang presyo niyan ay halos magkapareha lang, pero may lamang yung bakang ganyan ng kaunti lang ang lamang niyan sa presyo. Kita ninyo. Grabe. Ano ba siguro ang nakita nila at ano ba talaga ang gagawin nila sa baka? May nakita sila na ano kaya? Yan kita ninyo. Kasi kung tutuusin itong baka ay kung bilhin man, kung sa pang-alaga ay parang hindi lang, kung wala kayong alam sa baka, hindi kayo bumili nito. Kasi maliit nga, pero ang presyo ay pariha lang sa malaki nga ganyan. Yung mga 5 piraso, ang presyo nila ay halos pantay-pantay lang sila ng presyo. Kung mayroon mang yan,
labaw ng kaunti lang. So ito, halos pantay ang presyo nito kaysa malaking ganyan nila. Oh, so ano ba? Maliit naman ang dalunggan. Tainga niya. Oh. Maliit ang tainga. Tapos, bakit raw binili nila ng pariha lang ang presyo sa malaki kung kaunti lang ang presyo na lamang ng mga malaking 5 piraso. Oh, kita ninyo. Oh, sus. Grabe, ano ba talaga ang nakita nila? Oh. So, gusto ko bang sasabihin sa inyo kung ano ang nakita nilang potensyal at ano ang gagawin nila nitong baka? A few moments later. So, ganina, pinasilip ko muna. Pero ngayon, bigkasin na natin yung ano ba talaga ang nagustuhan nila ni Sir Anthony Aguirre, Arcio Aguirre sa bakang ganyan na binili nila ng halos kapareha lang ng presyo sa malaki. Kung tutuusin nga, oh, parang kalahati lang ang katawan. So ngayon, bigkasin na natin kung ano ba talaga ang dahilan. At di nila iniinda ang presyo, basta mabili lang nila kasi may gagawin sila sa baka. At ipasilip at bigkasin ko na ang dahilan bakit binili nila ito. Silipin natin ng kaunti at ipokus ko yung camera mga kabensil para makuha ninyo kung gusto ninyong mamili ng baka ng katulad nito para alam ninyo kung ano ba talaga ang lamang sa baka na maliit kontra sa malaki. Kita ninyo? So, iharap natin ang kamera ha. So, ang lamang sa baka nito mga kabensil, sabi ni Sir Anthony Aguirre, ay gagawin nilang kastador ito. Kasi itong bakang ito, nakaabot man ito ng bakong, pero galing ito ng Cebu. Oh, bakit alam ko na galing ito ng Cebu? Ang may-ari nito sa Cebu ay isang mayor na may farm doon sa Cebu. Hindi ko na lang sasabihin. So, ang nakita nila nito, ito mga kabensil, kita ninyo yung kanyang bone structure. Oh, kita ninyo. May bone structure siya at ang kanyang paa, kita ba kanyang paa? At kanyang bone structure, kita ninyo. Yan, bone structure yan. Oh. Oh, kita ninyo ang bone structure. Oh, halos lumalagpas sa kanyang takiliran. Oh, kita ninyo. Oh. Kanina, pasilip-silip ko na sa inyo, pero ngayon ay ipokus ko na ang baka. Oh, kita niyo ang kanyang mga laman, oh. Lumalagpas sa kanyang katawan. So ang ibig sabihin, ang mga paa niya, ang binti ay mga malaki. Oh, kita ninyo. Grabe ang bone structure nitong baka. Yan ang nagustuhan nila. Kasi gahapon doon sa bako, walang katulad nitong baka. Kung mayroon ng mga Brahman doon, mga Indo-Brazil, mga malaki ang tainga, pero hindi katulad nito. Nga malaki ang kanyang bone structure. Kita ninyo mga kabensil? Oh. Grabe bone structure itong bakang ito. So, sabi nila, ay gawin nilang kuna ng similya para pang-iay sa kanilang baka kung lumalaki na ito. Oh, kuna nila ng similya, pwede nilang i-iay sa kanilang mga baka doon sa Tagocon Agri Farm. Sa lahat ng baka doon sa bakong, ito lang ang nakakaiba. Kasi ang kanyang binti ay halos magkapariha lang sa binti nitong nito. Kita ninyo. Oh. Kita ninyo. Halos pariha lang ang binti. Pero ito
hanggang mga 2 taon na to. So pareha ang binti lang. Pero ang mayroon sa bakang yan ay ang kanyang bone structure. Maliit ang katawan, sabi nila. Marami naman diyang mga maganda ang katawan at mahaba ang katawan at yung malaki ang tainga, pero ang bone structure hindi nakuha ng mga baka doon sa bakong. So binili nila ito, halos magkapareha lang ang presyo sa mga malaki. Tulad nito, kayo, saan ba kayo bumili? Sa ganyan or sa ganito? Kung mayroon kayong kinabukasan ang mga baka, grabe. Oh, halos ang kanyang paa, kanyang binti ay pareha lang sa malaki. Oh, mas malaki pa nga yan. Mas malaki pa nga yan ang kanyang binti kaysa dito. Oh, ito. Lagwis na lagwis. Laki pa ang itlog. Oh, yan. So, maliit ang itlog. Grabe. Parang katulad lang sa itlog ng manok. Ng kalakihon niya. Oh. Yeah, oh. Yan ang dahilan na binili nila ni Sir Anthony Aguirre, Arcio Aguirre sa Tagocon Agri-Farm. So ito, ihatid ko ito bukas, araw ng Miyerkules, doon sa Tagocon Agri-Farm. At yung 6 na piraso, no, sa 2, 3, 4, 5 ang malaki, 1 ang maliit. Hindi kayo maniwala mga kabansil, ang presyo sa ganyan, halos magkaparehara dito. Oh. Sabi ni Sir Anthony Aguirre, maraming sa bakong na mga maganda ang katawan. Mga mahaba ang katawan, pero hindi katulad nito. Marami nga noon naka-display sa bakong mga Brahman, mga malaki ang tainga, pero walang katulad nito. So binili nila. So hindi kayo maniwala na ang presyo sa ganyan ay halos maparehasan lang ang malaki. Kung tutusin nga ay parang kalahati lang ang katawan yan. Kalahati lang, oh, kita ninyo, kalahati lang talaga ang katawan sa ganyan kaysa dito. Kung kayo, dito kayo basta pangmadalian at ang gagawin ninyo nito ay gawin na ninyong patining. Dito kayo kasi mga malaki na ang buto. Pero kung pangmatagalan na pag-alaga at mayroon kayong gagawin pagka lumaki na yang bakang yan, sabi nila, kunan nila ng semen, yung iiay nila sa kanilang baka doon sa Tagocon. Kung mga hanggang ngayon, murag palang mga 14 ka bulan. So, pwede na itong pangkasta. At kung hindi naman pangkasta, kunin lang nila yung kanyang similya para pang-iay sa mga baka. I-preserve lang nila ba? So, kita ninyo? So, alam na ninyo kung ano ba talaga ang nakita ni Sir Aguirre, Anthony Aguirre, Arcio, sa bakang yan. So, itong bakang ito ay galing Cebu ito. Bakit alam ko na galing ito ng Cebu? Kasi ang aking mga kasama sa papuntang bakong, yung nagkarga sa akin ang nagbili nito. Kasi bawat Huwebes ay pumunta man sila ng Cebu. Sabi nila, pangbihira lang itong makita doon sa Cebu. Kasi ang may-ari nito ay isang mayor na may farm doon sa Cebu. So binili nila. Mayroon silang ginansya nito, pero nakita ni Sir Anthony Aguirre. Grabe lang talaga. Sus, ang purma sa katawan. Oh, grabe. So, hindi lang talaga tainga ang tingnan natin sa mga baka. Ang iba dyan, tumingin man sa tainga, ang malaki.
ang kanyang pusuran ay malaylay. Pero kung tingnan ninyo, ang dapat tingnan sa baka, bone structure. Kasi kita ninyo, grabe ang bone structure. Tapos, kung tainga lang ang tingnan, so, ang ibig sabihin ay, ang kagandahan sa baka lang ang inyong nakita. Kasi kapag baka na malaki ang tainga ay masarap tingnan, masarap tingnan. Pero ito, bone structure ang tinitingnan sa aking yung aking amigo doon, si Sir Anthony Aguirre, at yung kapartner niya doon sa Bakong, pumunta sila. So bukas, ihatid ko na ito sa kanila kasi galing ng Bakong, pumunta muna dito sa Gihulngan, tapos galing sa Gihulngan papunta bukas ng Tagukon Agri Farm. Ihatid ko to. Pasensya lang kayo kasi hindi ko makabidyo doon sa kanilang farm kasi hindi pahindulutan ni Sir Aguirre na kanilang farm ay ma-expose. So, di lang ako nakabidyo. Ihatid ko lang ito doon pero hindi ko pwedeng mag-video sa kanilang farm. Sabi nila kung gusto na nilang ma-videohan ang kanilang farm ay pwede nilang sabihin sa akin. Pero ngayon wala pa silang nagsabi. So respetuhin natin ang karapatan ng tao. Kasi yan naman ang gusto ni YouTube. Sa bagong patakaran ngayon, ngayong susunod na buwan ay may patakaran na si YouTube na sa mga lahat na mga content creator na huwag kayong mag-video. Tanungin muna natin yung may-ari ng na video natin kung gusto ba nilang isama sila sa social media. So lagyan na naman natin ng respeto sila, si Sir Anthony Aguirre at yung kanyang partner. At kailangan talaga na kung mag-vlog tayo o mag-video tayo sa ating content ay di kayo video ng video lang kasi may tao na hindi gustong masama sa social media. Yan naman ang patakaran ni YouTube ngayong susunod na buwan. Hulyo, Agosto, mga Agosto, September. Maipatupad na yan yung batas na huwag kayong mag-video sa lahat ng mga content creator ay kailangan tanungin muna yung binidyohan ninyo. Katulad ng mga na-disgrasya. Mayroon namang di pwedeng videohan natin kasi di nila ipakita ang kanilang presensya. Katulad ng mag-video kayo, kung maka-video kayo nga mayroong manag-uyab yung mga magkasintahan pero puro mga may asawa na. So ma-expose sila. So ngayong sunod na buwan, yan na ang sinasabi ni YouTube. Nabasa ko na sa aking dashboard yung sa aking YouTube channel, Driver by Ansel TV. So, mayroon ba kayong natutunan mga ka-Ansel? At natuwa ba kayo at nagtaka? Bakit? Ang liit naman, kung kayo naman ang bumili, hindi kayo bumili sa ganyan. Pero kung suriin at sisipatin at tingnan ng mabuti, mabili talaga ninyo. Kasi ang bakang ganyan, yan, patining lang ang pupuntahan yan. At kung patining at yung tumaba na ng husto ay ibinta yan. Pero yan ay marami ang mapuntahan yan. Pagkalak, lumaki yan, pwede pangkasta at pwede ring kunan ng semen para i-ay. Yung kanyang similya ay kunin para i-ay naman sa kanilang mga baka. Kasi Australian Brahman, kung mayroon kayo dyang Indo-Brazil Brahman, tapos i-crossbreed natin dito sa Australian Brahman. So, ang ibig sabihin, hindi ma-inbreed. Yan. So, hindi ma-inbreed ang mga hayop. Kasi kung
Indo-Brazil Brahman at Indo-Brazil Brahman ang mag-upa, ang magkasta ay ma-inbreed ang baka. So, noon sa muling Tirambulo ay marami siyang baka. Ang lahi sa baka, mayroon siyang Hertrudes, yung parang karabaw, walang pisong dito, walang pisong. At mayroon siyang unggol, yung mga itim, at Red Brahman, yung Red Cindy, Brahman, Indo-Brazil. Mayroon pa nga yung karaan na lahi, yung nalimutan ko yung isang lahi na mayroon si Tirambulo noon. Ngayong season ay ang una nilang ipasulod sa kanilang breedingan ay yung Red Cindy. Sa susunod naman nga mga anak na lahat ay yung Indo-Brazil Brahman. Tapos pag mga anak na, tapos ikaw naman ay yung namang unggol. So, mayroon ba kayong natutunan sa aking vlog? At kung mayroon kayong natutunan, sana ay magustuhan ninyo. At humingi naman ako ng pabor, kaunti lang pabor. Kung mayroon kayong natutunan ay mag-comment kayo sa comment section para mag-usap naman tayo kung gusto pa ba niyong ipatuloy natin yung ating mga ganitong vlog. Kasi mas matagal tayong nag-vlog ng parang naubusan tayo ng yung content. Kasi doon sa Panyabunan nag-prank tayo. Hindi naman yung madalian nating parang sinabihan. Pero bukas pumunta ako para mag-vlog naman sa Panyabunan at tingnan natin, i-prank naman natin ulit sila. Yung kanilang presyo ay wag nating tawaran at bilhin natin, pero prank lang. So, sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog mga kabansil. At kung mayroon kayong natutunan, paki-like mga kabansil, paki-share, paki-comment, hingi ako ng pabor na i-comment niyo para malaman ninyo or malaman ko rin kung gusto pa ba ninyong ipatuloy ko ang aking vlog. Diyan sa inyong mga comment ko malaman. Kailangan mag-comment kayo kasi halos parang nagtaka na ako at parang humihinto na tayo ba. Huminga lang ako ng pabor na huwag skip yung mga ads para mag-umpisa naman tayong magkasahod. Kasi hindi pa umabot ng 100 yung threshold mga kabansil. So, salamat sa panonood ninyo mga kabansil at God bless sa inyong lahat. Shout out mga kabansil.